10 common mistakes ng mga empleyado, bakit hindi umaasenso? For sure, marami tayong tatamaan at masasaktan ng mga kaibigan natin at mga followers at viewers natin. So, humingi na po ako ng pasensya sa inyo kung hindi nyo ho masyado magugustuhan yung maririnig nyo dito sa aking video. Ang goal po natin dito is magkaroon tayo ng awareness at makatulong ito para mag-improve at maging better person po tayo as employee, as mga nangangarap na maging entrepreneur. Number one common mistakes ng isang empleyado bakit hindi umaasenso ay pumapasok lang siya dahil sa sahod. Wala naman problema na pumapasok tayo dahil kumikita tayo dyan eh. Tama naman po yun eh. Kaya lang, pag wala ka kasi deeper purpose kung bakit ka nagtatrabaho, para ka lang naglalaro sa bahay. Hindi ko po minamaliit ang pagiging empleyado. Importante rin po yung purpose natin. Lalo-lalo na kung hindi mo naman mahal o hindi mo gusto yung trabaho pinasukan mo, at kaya ka lang naman pumapasok dahil sa sahod. Wala namang mali doon. Kaya lang, hindi ka tatagal dyan. At hindi ka magiging asensado sa ganyang style ng iyong pagtatrabaho. Gusto mong umasenso sa trabaho, make sure mo na yung trabaho na pipiliin mo, yung trabaho gusto mong gawin at masaya kang gawin araw-araw. Kasi pag yan ang ginawa mo, mas malaki yung chance na mag-i-improve at lalago ka sa iyong pinasukang hanap buhay. Pangalawa, walang financial discipline. Meron ka bang kakilala na empleyado na pagkasahod, yung pera na uuwi lang sa pagbayad sa utang, pagre-remit sa magulang kasi kailangan ng panggasto sa bahay, pambayad ng mga bills, ang bottom line, nauubos lang sa wala. Meron namang ibang mga empleyado, pagdating ng sahod, nag-iisip na kaagad saan ba gagastusin yung pera. Bibili ng damit, bibili ng cellphone, gagala rito, kakain dyan. Walang purpose or wala silang direction pagdating sa kanilang financial literacy. Dahil wala silang alam pagdating sa pag-handle ng pera, nauuwi lang yung pera nila dun sa mga luho at sa mga hindi karapat-dapat na pagpuntahan ng pera. So bottom line, naiipunan ng utang. At pag marami ng utang, magkakaproblema sa mga taong inuutangan. Dapat as empleyado, alam mo kung ano yung pumapasok sa iyong kita at saan din lumalabas yung kinikita mo. Lagi ko po sinasuggest sa mga empleyado na mag-ipon. Hindi lang mag-ipon sa bangko, kung hindi, matuto po tayong mag-invest. Dahil yung pera natin, hindi yan lalago sa bangko. Mag-invest po tayo kung saan tayo mag-grow. Pwede kayong mag-invest sa knowledge. Pwede tayong mag-invest sa mga skills. Pwede tayong mag-attend ng mga seminars na kung saan pwede madagdagan yung ating skills at potentials natin para lumago tayo sa buhay. Kasi kung wala tayong financial literacy at hindi ka rin marunong magdisiplina pagdating sa iyong kita, talagang babalik ka lang doon sa tinatawag nating rat race. Bayad utang, trabaho, bayad utang, trabaho, bayad utang, paikot-ikot lang yan. Walang katapusang utang. Pagka ganito, hindi ka talaga lalago as empleyado. Number 3, takot lumabas sa comfort zone. Ito yung mga ayaw matuto, ayaw mag-improve. Sanay na ako sa ganitong trabaho, dito na lang ako, ayoko ng iba. Yung mga takot lumabas sa comfort zone, sila yung wala nang mararating. Paumanhin po uli sa iba na maaring masaktan dito. Pero kailangan kasi natin mag-grow. Naiintindihan ko yung iba, lalo na po yung mga nagkakaedad na dumarating sila sa time na nagiging comfort na lang sila dun sa kanilang mga trabaho. It's because bumababa na yung value nila sa lipunan. So, kumbaga sa trabaho, mas ma-hire yung mga baguhan, yung mga mas bata kaysa sa mga mas may edad. Pero ang kailangan natin gawin, increase natin yung value natin. Kasi pagka ang value natin kaparehas lang ng mga baguhan, talagang pipiliin talaga sila. Ang panlaban naman natin dyan is yung ating experience at saka yung ating seniority. Hindi yung pagiging senior na mapagmataas, kung hindi yung sapat na knowledge na meron ka para mag-grow ka pa rin kahit saan kang larangan ng negosyo or trabaho mapunta. So kung ngayon marunong ka lang mag-manicure, so dapat susunod marunong ka na mag-foot spa, no? Kung lilipat ka rin ng ibang mga parlor, example lang po 'yan. Ibig sabihin, kailangan natin mag-grow as a person. Hindi lang tayo mananatili as empleyado, dapat matuto tayong mangarap. Lumabas tayo sa comfort zone natin, subukan natin yung mga bagay na pwedeng magpalago or magpa-level up sa ating buhay.
Number 4, minimum effort lang. Ito karaniwan sa mga empleyado. Naghahanap sila ng promotion, pero yung effort nila pang minimum lang. Ito lang yung trabaho ko, dito lang ako eh. Ito lang yung inassign sa akin, ito lang yung gagawin ko. Alam niyo po ba, nung ako ay empleyado, at the age of 21 years old, yung mga kasabayan kong empleyado, nasa 27 to 30 years old na po sila. Pero nung time na may promotion po, ako yung na-promote. Sila, syempre, magagalit sa akin. No? Senior sila eh, then mas may edad sila sa akin, mas marami sila experience. Pero bakit ako yung na-promote? Kasi ako po yung nagpakita ng mas porsigido sa trabaho. Kung ano yung ginagawa namin, hinihigitan ko po kung ano man yung pwede kong matutunan. Kasi makikita yan sa performance mo eh, no? Halimbawa, nasa isa kang trabaho, ang trabaho mo ay cook, no? Hindi lang naman pagiging cook ang trabaho mo talaga. Ang trabaho mo, i-maintain mo yung cleanliness, i-maintain mo yung pagiging organized ng station mo para pag maraming customers, kompleto rin yung mga supplies mo. No? Pag dumating yung mga peak hours, sure ka na hindi ka madedelay doon sa iyong mga ingredients, sa iyong mga supplies na gagamitin. Kasi through that, pag nakikitaan ka ng pagmamahal at pagpapahalaga sa negosyo ng iyong may-ari, mas lalago ka as a person. Ako, nakikita ko po na pag nagkaroon ako ng negosyo, sisiguraduhin ko na aalagaan ko yung negosyo ko at aalagaan ko rin yung mga taong mag-aalaga sa negosyo ko. Dahil ang negosyo natin, hiram lang natin yan kay Lord eh. Pag pinahiram tayo ng opportunity, alagaan po natin. Parang aangkinin mo yung negosyo kasi alam mo na pahiram lang sa'yo ito. Kasi pag lumago naman yung negosyo ng kumpanya mo, pwede kang ma-promote. Kung sa tingin mo naman wala kang promotion na inaantay sa iyong company, manap ka ng iba na pwede kang ma-promote. Hindi naman fixated tayo na ito lang yung opportunity para sa'yo eh. Hanapin mo kung saan ka mas lalago. Hanapin mo kung saan ka mas magiging productive at magiging better person. Number 5, meron kang bad attitude. Ito, lagi ito sa mga empleyado. Yung may kumparahan, may sipsipan, may mga awayan, may mga issue, intriga sa loob. Alam nyo, normal lang ang merong ganyan. Parang politics yan sa loob ng negosyo. Pero tandaan mo, ano ba yung pinuntahan mo? Away ba o trabaho? Kasi kung trabaho ang hanap mo, magpo-focus ka lang sa trabaho mo. At huwag mong ibibig deal kung ano man yung mga bagay na labas sa trabaho mo. Halimbawa, ini-issue ka ng isang kasamahan mo, kesyo ganyan, kesyo ganyan. Kung alam mo namang hindi ka ganun, huwag ka magpapa-apekto. Kasi pag nagpa-apekto ka, pwedeng mawalan ka ng trabaho, pwedeng mawalan siya ng trabaho, at pwedeng parehas kayong mawalan ng trabaho. Nasa trabaho, ang gawin, magtrabaho. Huwag maging petics, huwag maging politics ang trabaho. At hindi naman kayo palaging magkakasama. Tandaan mo, pagka nag-duty ka sa trabaho mo, empleyado ka. Pero paglabas mo ng trabaho, hindi ka na empleyado. Ang oras lang na binabayaran sa'yo is yung 8 oras kung ano oras ka nagtatrabaho at ano oras ka mag-out. Maliban dyan, dapat marunong ka mag-manage. Hindi inuuwi ang trabaho. Sa totoo lang po, ayaw na ayaw ko po na sa mga customer or mga client kung nag-uuwi ng trabaho nila sa bahay. Bakit? Hindi ka naman sinisweldohan para gawin mo yan sa bahay. At hindi naman ibig sabihin na inuwi mo sa bahay, pararangalan ka. So, kailangan lang natin, i-manage natin yung time natin, i-manage natin yung oras sa trabaho para meron ka pa rin oras para sa personal na buhay mo. Number 6 ay hindi marunong tumanggap ng feedback. Ako po, pag meron akong mga kakilala na may mga negosyo o kaya may mga kasamahan ako sa trabaho, I see to it, magbibigay ako ng feedback sa kanila. Of course, yung pinaka-simple word na pwede kong ibigay na hindi rin sila magagalit. Kasi kung pares kayong empleyado, simplihan mo lang. Pero iparamdam mo na concern ka. Ako po, as empleyado before, nagbibigay talaga ako ng feedback. Even nung ako ay nasa managerial position na, binibigyan ko talaga ng feedback yung mga co-workers ko na mga hindi pa napopromote. Kasi nakikita ko kung ano yung reason kung bakit hindi sila napopromote. Magaling naman sila, masipag naman sila. Minsan may attitude lang. Minsan yung mga bagay, yung feedback na ibibigay sa'yo, pag hindi mo siya dinamdam at ginawa mo siyang constructive criticism, malaking bagay po yan para sa growth mo. Kasi minsan, nandoon kasi tayo sa comfort zone, ayaw na nating masasabihan tayo dahil mas matanda sila sa atin, mahirap silang tulungan. As empleyado, kailangan matuto tayong tumanggap ng feedback at criticism. Though may masakit na part, talagang hindi talaga tayo perfect eh. Pero pag yan, subukan mo mag-improve
at nagpasalamat ka, one day, ikaw naman yung magtuturo sa iba dahil natutunan mong maging mapagkumbaba. Number 7, walang sense of accountability. Ito, may mga negosyo kasi na pinapaubaya sa atin ng mga may-ari. Kaya lang, yung sense of accountability, wala. Ano ibig sabihin ng sense of accountability? So, kahit may nakatingin or walang nakatingin sa'yo, aalagaan mo yung negosyo o yung trabaho na pinagkatiwala sa'yo. Sa akin kasi, ang paniniwala ko sa sense of accountability, parang inaako mo yung negosyo ng iyong may-ari. Halimbawa, barbershop, wala yung may-ari. So, dapat hindi ka nangungupit, gagawin mo yung trabaho mo, huwag kayong mag-undertime, huwag kayong manloloko sa oras, ililista nyo lahat yung mga gawa sa inyo para pagkatiwalaan kayo. Kasi yung minsan na manloko ka, magnakaw ka, mangupit ka, akala mo walang nakakaalam. Pag yan na naipon, hindi mo lang namamalayan, nagiging personality at character mo na pala yan. Mahihirapan ka ng baguhin. Bakit? Kasi sinimulan mo ng maliliit na pandaraya. So, yung sense of accountability, maging accountable ka sa pinasukan mo. Kung nag-apply ka, panindigan mo. Hindi naman palaging nasa baba tayo eh. Tinetest lang din tayo ni Lord kung karapat dapat ba tayong iangat or hindi. Kung binigyan ka ng trabaho, magpasalamat ka kasi hindi lahat ng tao may trabaho. Yung iba, gustong magkaroon ng trabaho, hindi naman makapag-apply, walang matanggap. O kung ikaw may trabaho, alagaan mo yan. Kung ano yung pinili mong trabaho, mahalin mo. Pero kung alam mong hindi ka talaga dyan tatagal, so gawin mo lang siyang stepping stone para pagdating ng time na gusto mong lumago, yung mga natutunan mo as pagiging accountable mo sa negosyo ng ibang tao, ma-apply mo yan in the future sa sarili mong negosyo. Number 8 is laging late o unreliable. May mga tao kasi na laging late. Ako, guilty po ako niyan dati. Guilty ako kasi hindi ko predictable yung oras talaga ng pasok. Minsan, pamasok ka ng maaga, nalilate ka pa rin. Pero yun ay mali na po sa part ko. Hindi na po yun sa kumpanya. At yung pagiging unreliable po, yung hindi ka maiwan, na hindi ka binabantayan. Pagiging reliable po, yung kahit iwan ko sa iyan, tiwala ako na walang mangyayaring or mapapahamak yan. Parang sense of accountability din po yan eh. Kailangan mapagkakatiwalaan ka. Yung bibigay sa yung task, gagawin mo siya wholeheartedly. Diyan nagsisimula yung pag-angat natin eh. Lahat naman ng tao, especially sa mga normal lang katulad natin, nagsisimula talaga tayo sa baba. Para ma-promote ka, kailangan mo magpakita na pagiging maayos sa trabaho, pagkakatiwalaan. Aside sa dapat maging magaling ka, importante na tapat ka sa trabaho at mapagkakatiwalaan ka sa trabaho mo. Number 9, sinisisi sa gobyerno ang hindi pag-asenso. Ito, grabe, marami ka talagang mababasa at mapapanood. Si gobyerno palagi ang may kasalanan. Alam niyo po, given na yan eh. Wala tayong magagawa. May problema talaga sa gobyerno. Kahit sinong maupo, laging may problema. Meron laging korupsyon. Pero kung tayo, laging rereklamo, wala rin tayong gagawin sa buhay, ay pare-pares lang tayo magiging biktima. Ang pinaka magandang gawin natin, umalis tayo sa pagiging reklamador. No, gumawa tayo ng paraan paano tayo makakaahon sa hirap. Kasi ang makakapagpaahon sa atin ay paraan, hindi ang reklamo. No, ang gobyerno natin, makakatulong yan. Pero kung tayo mismo, hindi natin tutulungan yung sarili natin, tayo mismo magiging biktima na lang habang buhay. Ako po, dati ganyan din po ako. Mahilig ako magreklamo. Hindi lang sa gobyerno, kundi pati sa mga kasamahan ko sa trabaho. Pero na-realize ko, wala palang patutunguhan pagka ganyan. Sisirain mo lang ang iyong pangalan at reputasyon. So better mag-focus ka sa work mo, mag-focus ka sa goal mo para masenso ka, hindi ka maging empleyado habang buhay. Number 10 is yung walang sense of direction or purpose sa buhay. Alam niyo po, sa lahat ng mga nabanggit ko, ito po yung pinaka-paborito ko. Kasi as empleyado, ano ba yung purpose mo? Bakit ka nagtatrabaho? Di lang naman to dahil nagbabayad ka ng bills, may gusto kang marating, may gusto kang puntahan. Kailangan mayroon kang deeper reason bakit mo siya ginagawa. Meron kang short, mid-term at saka long-term goal. Huwag ka lang mag-stay sa comfort zone mo. Ang importante po para sa atin is meron kang goal sa buhay. Ano yung reason mo? Bakit mo ginagawa yung trabaho na to? At meron kang tuloy-tuloy na plan. So kung halimbawa, empleyado ka, nasa rank and file ka, dapat goal mo, 1 to 2 years, ma-promote ka as shift leader or supervisor. Or afterwards, pwede ka dapat ma-promote into managerial. Kasi kung wala pong growth sa ginagawa mo, stagnant ka lang, tatanda po kayo na yan lang ang iyong nararating. So, don't get me wrong ha, hindi ako galit sa mga empleyado. Kaya lang po,
Mas naniniwala po ako sa mga taong nangangarap at may mga goals sa buhay. Kasi tandaan niyo po, lahat tayo tumatanda. Ano ba yung gusto mo? Pagmamalaki ka ba ng magiging pamilya mo? O magiging kwento na lang yan kasi wala kang narating? Yung purpose kasi natin, yun yung magdadala sa atin doon sa future na goal natin. Ako, ang goal ko, maging financially free at makapag-retire as early as possible. So, gusto ko at least mga 50 years old, retired na ako, settled na ako, hindi na ako nagkakaroon ng problema pagdating sa pera, hindi na naging issue yan. So, ngayon, tinatrabaho na natin ang negosyo. Lahat naman pwede magsimula eh. Manap lang po kayo ng mga tamang tao na pwede pong mag-manage sa inyo or pwedeng maging coach ninyo sa negosyo. Sa isang negosyo, talagang meron po talaga tayo dapat mentor. At ako po, may mga mentors din po ako sa negosyo ko na nagmo-monitor po sa akin. Kayo po, kung wala pa po kayong mga mentors sa negosyo, kailangan meron kayong tiniti up at meron po kayong sinusundan direction. Kasi ako po as a coach ng Sante, minamanage ko po yung mga members ko, minamanage ko po yung mga pasyente at mga customers ko kasi gusto ko po mag-grow sila lahat individually. Meron tayo na itulong sa kapwa, malaking bagay na po yun para sa kanila. May babalik sila sa akin, thank you na lang din po yun. Pero kung wala naman po, walang problema doon. As long as nakapagtulungan po tayo at nakatulong tayo sa kapwa natin. Of course, lahat naman yan, glory to God. At yun po, yung ating 10 common mistakes kung bakit ang mga empleyado ay mahirap umasenso. Sana meron po kayong natutunan at sana wag po kayong magalit sa mga nabanggit ko. At nagustuhan mo itong Real Talk natin, follow mo na ako sa aking YouTube. Maraming salamat. Ako nga pala ulit si Coach AJ Palmos. To God be the glory. Bye!